Tell me something that to lose control. How you patiently hold my hand, gently calming down. I don't think that you even realize enjoyment. Gets your universe. Gets? Kaliwa-right. Kaliwa. Gago talaga itong mga memes na to, no? Pati mga baliw, ano nila. Tingin? Wait lang, nasa na yun, wala. Kaliwa sa right. Gabi. Yes sir, kaliwa sa right. Balon ba yan? Kaliwa sa kanan. Kaliwa sa kanan. Dahil, nakakainis talaga. Tangina sana, lechon to par. Parang tao to ah. Napanood mo to? Ako hindi, pero nakikita ko yung mga posts. Grabe sa Turkey. One hand lang. Oo, yung walang ano. Ang tawag doon yung pang blinds dito. Pero ano yan eh, sa lingid sa alaman ng iba, ano yun, pang 5th time appearance niya na sa Olympics yan. Since Beijing, lagi siyang sumasali. Kaya nung nag-silver siya, hindi lang siya sikat, pero parang akala kasi ng mga tao sobrang hindi naman magaling. Parang casual, pero matagal na siya sumasali. Oo. Ito yung mga ano eh, dapat hinahard ng mga hitman. Oo. As hitman pala. Chill lang eh, no? Walang kahit ano. No? Meron naman siyang earplug sa tenga, para sa puto. Pero naka ano pa siya, no? Silver. Ang galing. Galing talaga. Mas sumikat pa nga siya sa kesa sa gold eh. No? Champion, no? Daming equipped with costume pack pag 7 Pang ba? Ano, may mga ganyan-ganyan to. Pila pa. Saan mo kasama? Oh? Oo. Gagawa mo ng memes? Hindi, gusto ko lang makita. Alam mo yung story ni Michael Phelps? During syempre reigning ano siya, di ba? Gold medalist ng Olympic. Napanood ko lang, summary lang yung story niya. Tapos yung greatest rivalry niya, tinalo siya. Kaya nag-second place siya. Tapos, after nun, hindi niya makalimutan. Yung ginawa niya sa sarili niya, kasi di ba, ang lagi niyang ini-imbis for gold. Sobrang disappointed niya sa sarili niya. Nakasuhan siya ng reckless driving under influence kasi tatakbo siya nakainom. So, nahuli siya. Tapos, intoxicated siya ng alak. Doon niya binuhos lahat.
for how many years nag-run siya, tapos na-depress siya, tapos may times na ayaw niya na mag-continue sa swimming. And then, na-prove niya sa sarili niya na, hindi pala ako to. Gusto ko mag-bounce back. And then, after nun, yun, na-beat niya na yun. Tapos, naging ano na siya, parang advocate na siya ng ano, ng mental health pagdating sa mga, sa sports, kung paano, kung yung mga nagkakaroon ng anxiety. Ganun. Ang galing ng ganda ng story niya. Yun yung first part ng buhay niya, yung problem kapag in-associate mo yung identity mo sa success mo, na dapat may ma-reach ka at certain point na ganitong level. At pag hindi mo na-accomplish mo with it giving time frame, parang feel mo sobrang defeated mo. Ayun yung toxic way ng kung paano mo sineset yung goal mo. Halimbawa, yun nga, nag-aim siya ng high, tapos second lang siya. Hindi siya nag-champion. So parang associate niya dapat na mag-push siya agad, which is okay yun, parang mag-aim ka ng mataas na goal, pero kung mag-fail ka, hindi ka nag-fail talaga. Nandun ka lang sa level na, alam mo yung parang mag-aim ka for the sky, parang umubagsak ka man sa bubong, nasa taas ka pa rin. Parang ganun metaphor. Parang all lahat yun, hindi siya talaga siya nag-fail, pero interpretation niya kaya siya nag-fail. Kasi sa mata niya or sa standard niya, hindi yun enough. Pero di ba, imagine mo kahit second place, may medal pa rin naman siya eh. Nag-succeed ka pa rin, pero nga kung yung standard mo is sobrang taas to the point na parang feeling mo hindi yun enough. Yun yung naging toxic. Parang may pagka-psychopath yung mga ganun. Parang sobrang... Yun din yung thinking ko nun, sabi ko, hindi pa ba enough yun? Hindi ba pwede nag-stood up lang kasi yun? Kasi nga, like ko ang mindset dyan, let go mo nga talaga yung... Parang, pag may sasalihan ka ng mga contest, gawin mo yung best mo. And pag nagawa mo na yung best mo, i-let go mo na yung outcome. Kasi, yung result naman kasi mag-i-speak yun for themselves. Eh. Parang magmamatter yung result o yung outcome sa preparation mo. Siyempre, yung mga hindi nakikita. Balay mo kaya lang nag-champion yung isa kasi mas nag-train yun ng mas maigi, di ba? Train hard. Kasi misa kasi nabablindside tayo sa sa sarili lang natin eh. Parang feeling mo sila umiikot yung buong mundo. Like, parang sa tingin mo, sobrang intense na ng training mo. Hindi mo pala nakikita, mas intense pa yung training ng kabila. Di ba parang ganun? Kaya parang feel niya nag-fail siya. May ganun din kwento yung Metallica na banda. Yung tinanggal yung isa nilang member. Tapos nag-form siya ng isa pang banda. Pero since mas sumikat yung Metallica, feeling niya hindi siya nagtagumpay. Kasi nga mas sikat yung Metallica kasi sa banda niyang ginawa. Pero milyonaryo siya. Dami niyang mas nabentang album. Buhay pa sila? Metal sila eh. Bakal. Na. Pag naiwan mo sa com shop yung yung Facebook mo, bakal po ako. Uy, nakakamiss yung tumatambay sa computer ko. Wala na kasing com shop halos ngayon. Oo, no. Tira na. Simula ng pandemic din. Bumili na ng mga computers. Oo, kasi with the wifi na tsaka yung convenient ba. Oo. Sa bahay na lang. Hindi na boom yung business na gano'n. Siguro, for school purposes, mapapapray, yun na lang siguro. Kaya nga napapansin ko, yung mga gaming shop, nagbibenta sila ng mga gaming chair sa murang halaga. It's either nag-upgrade sila or tinanggal na nila yung shop na doon. No. Mayroon mga nakikita sa Facebook ang dami. Pull out. Alam mo yung balisong? Never in my life. Ganda niya. Punta ka sa page ni Rico Blanco. Why? Meron doon may nag-post kasi, nagbibideo siya.